Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang kwento ay lalo pang lumalim nang matuklasan ni Jenny ang katotohanan tungkol sa karamdaman ng kanyang lola na si Amelia. Takot at nagmamadali siyang pumunta sa ospital kung saan nakasalubong niya si Megan. Tinanong siya ni Megan kung saan siya pupunta. Gusto sanang sabihin ni Jenny ang totoo, ngunit naalala niya ang pakiusap ni Minchie na huwag ibunyag na anak sila ng iisang ama. Kaya't nagkunwari siyang pupunta upang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ama na si Perry. Nang umalis si Megan, tahimik na binuksan ni Jenny ang pinto ng silid ni Amelia. Sa loob, nakita niyang nagpapahinga si Amelia. Emosyonal na sinabi ni Jenny kung gaano niya hinangad na mas maaga pa sana niyang nalaman na si Amelia ang kanyang lola. Ipinahayag niya ang lungkot na hindi niya naranasan ang pagmamahal ng lola, samantalang si Megan ay lumaki na may yakap at pag-aaruga ni Amelia. Biglang nagising si Amelia at narinig ang lahat. Kinumpirma niyang alam na niya ang katotohanan, si Jenny ay kanyang apo. Nagpasalamat siya sa pagkakataong makilala ang kanyang pangalawang apo. Ipinaliwanag ni Amelia na wala siyang sama ng loob kay Minchie na nagdala ng maraming pasanin. At dahil doon, lumaki si Jenny bilang mabait at mapagmahal na tao. Sinabi niyang masuwerte si Perry na magkaroon ng anak na tulad ni Jenny. Nangako si Amelia na lalaban para sa kanyang kalusugan upang makasama si Jenny at tiniyak na hindi siya kailanman ipagkakait sa pamana ng pamilya Halari. Ngunit malinaw na sinabi ni Jenny na hindi siya dumating para sa kayamanan. Ang pinakamahalagang regalo para sa kanya ay ang pagmamahal ng pamilya. Masaya siya na sinuportahan siya ng kanyang mga magulang at naramdaman ang pagmamahal ng kanyang ama kahit hindi siya tunay na anak ni Perry. Sinabi ni Jenny na hindi niya pinagsisihan na si Perry ang kanyang ama. Lalong naging emosyonal ang kwento, pagkilala kay Jenny, kagalakan ni Amelia at pagkakaila ni Megan ay sabay-sabay na nagbigay ng bigat sa salaysay. Huminga ng malalim si Amelia at sinabi kay Jenny na isa siyang mabuting tao, umaasang ang kanyang mga pakikibaka ay balang araw magiging mga pangarap. Ngunit ang pinakamalaking hiling ni Amelia ay para sa kanyang unang apo na si Megan, na magkasundo sina Jenny at Megan bago siya pumanaw. Ito lamang ang kahilingan niya para sa kanyang mga apo. Ngunit matigas si Megan. Hindi niya matanggap na anak ni Perry si Jenny at kapatid niya. Para sa kanya, si Jenny ay palaging karibal, kumukuha ng lahat, pati na ang pagmamahal ng kanilang lola. Ipinaliwanag ni Amelia na walang kinuha si Jenny. Ang kanyang pagmamahal kay Megan ay hindi nagbago, ngunit natutunan din niyang mahalin si Jenny dahil pamilya siya. Ipinaalala ni Amelia na darating ang araw na mawawala sina Dara at Minchie at sina Jenny at Megan ang magdadala ng pamana ng pamilya. Naalala pa niya ang pagkakataong isinakripisyo ni Jenny ang kanyang buhay para kay Megan at hinimok siyang huwag tingnan si Jenny bilang karibal kundi bilang kapatid. Napabuntong hininga si Megan at sinabing iisipin niya ang hiling ng kanyang lola. Ngunit pag-uwi, kinausap niya ang kanyang ina na si Dara. Doon niya kinumpirma na alam na ni Jenny ang katotohanan. Bagaman, matagal na niyang alam, nagulat pa rin siya at hindi maipaliwanag ang kanyang damdamin. Galit ba o pagkalito? Patuloy na tinanong ni Jenny kung paano nalaman ni Megan, ngunit hindi siya nakapagbigay ng malinaw na sagot. Sa kabanatang ito, lalo pang lumalim ang pagkilala ni Jenny, hiling ni Amelia, pagtanggi ni Megan at konflikto sa pamana
pinagtagni-tagni ang pagmamahal, karibalidad at pamana sa isang emosyonal na unos. Muling sumiklab ang emosyon sa pagitan ni Jenny at Meghan. Sa wakas, diretsahang sinabi ni Meghan kay Jenny na umalis. Hindi niya matanggap na sila ay magkapatid. Para kay Meghan, si Jenny ay palaging kumukuha ng lahat at laging nagtatago sa pagiging biktima. Gusto niyang mawala si Jenny sa kanyang buhay. Ngunit mariing sinabi ni Jenny na wala siyang kasalanan. Hindi niya maunawaan kung bakit galit na galit si Meghan o bakit ayaw nitong ayusin ang kanilang relasyon. Sagot ni Meghan, marahil hindi ito malaking bagay para kay Jenny, ngunit para sa kanya, isa itong malalim na sugat. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, naging parang matigas na bata si Jenny. Patuloy na nagtatanong, naghahanap ng sagot, at umaasang balang araw ay tatanggapin siya ng kanyang kapatid na si Meghan. Lalong naging emosyonal ang kwento, huling hiling ni Amelia, pagtanggi ni Meghan at pagnanais ni Jenny ng pagkilala ay sabay-sabay na nagbigay ng bigat sa salaysay. Patuloy na sinubukan ni Jenny na kumbinsihin si Meghan, ngunit lalo itong nainis at sinabing huwag na siyang mag-abala. Kahit gaano pa ipilit ni Jenny na sila ay magkapatid, hindi ito matanggap ni Meghan. Palagi niyang nakikita si Jenny bilang karibal, kumukuha ng lahat. Nasaktan si Jenny, tinanong kung ano ang maaari niyang gawin upang mapatawad siya. Inamin ni Meghan na gusto niyang mawala si Jenny sa kanilang buhay. Ngunit sa kanyang mga salita, lumabas na hindi niya naisaktan si Jenny. Gusto lamang niya ng distansya. Sa narinig, tuluyang gumuho si Jenny at napaiyak. Pag-uwi, niyakap niya ang kanyang mga magulang at sinabi kay Minchie na alam na ni Meghan ang katotohanan, ngunit hindi siya matanggap. Pinway si Minchie, sinabing hindi kasalanan ni Jenny kung galit si Meghan. Ang tunay na sisi ay nasa kanya at si Jenny lamang ang nagdurusa sa mga pagkakamali niya. Ipinakita ni Minchie kay Jenny ang larawan ni Dio, ang lalaking matagal nang wala sa buhay ni Jenny. Habang nakatingin sa larawan, sinabi ni Jenny na gusto niyang makilala ang kanyang tunay na ama. Marahil iyon ang makapupuno sa kanyang kawalan. Laking gulat ng lahat nang malaman na buhay pa si Dio. Samantala, naramdaman ni Miss Monica na may kakaibang nangyayari. Paulit-ulit niyang tinanong si Sugar kung saan nagpunta sina Dara at Amelia. Ang biglaang pagkawala nila ay nagdulot ng hinala kay Monica na nasa isang mahalagang misyon sila. Dahil naantala ang kanyang mga appointment, naging determinado siyang alamin ang katotohanan mula kay Dara. Ngayon, lalo pang tumitindi ang salaysay, pagdurusa ni Jenny, pagtanggi ni Meghan, pagbabalik ni Dio, at hinala ni Monica ay sabay-sabay na nag-uugnay, nagtutulak sa drama ng pamilya tungo sa mas malalim na tunggalian at pagbubunyag. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.